Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa magitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipinapanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo, at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalaman nating naparito ang anak ng Diyos, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos, sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsayat, mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Inon, malapit sa Salem, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatutuhanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao maliban ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpatunay na sinasabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na nag-aantay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig ng tinig nito. Gayon din naman, lubos ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako na may maging aba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umaga po sa inyong lahat. Sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook page ng ating parokya, magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood ng misa sa kanilang mga tahanan. Ang ebanghelyo natin na napakinggan sa umagang ito ay ang pagbibinyag. Magandang pag-usapan ho itong sakramento ng binyag. Isa ito sa sa panahon natin ngayon, sa mga kontrobersyal na sakramento. Sapagkat yung ibang sekta ay nagbibinyag din. Pero siyempre tayo sa simbahang Katolika, itong una at kinakailangang tanggapin sa 7 sakramento. Kailangan munang tayo ay mabinyagan bago natin matanggap ang iba pang mga sakramento. Unang bagay na kailangan ho nating maunawaan, pasensya ka na rin ba? Gagamitin ko yung iyong ilang bagay. No? Pero ang kay Reb, 3 lang Lalagpasan natin. Unang bagay, kaya ni Reb, kailangan bata pa lang ang inyong mga anak, inyong mga anak, hindi ko sinabing atin. No? Kasi kailangan maging maingat ang pari sa pag-humili. Ang isa, binabantayan tayo. Bakit sinabi ng pari na ating mga anak? Siguro pari yan may anak din. No? Hindi naman. Inyong mga anak. Ano? Yung inyong mga anak, sanggol pa lang, kailangan ay binibinyagan na. Hindi na kinakailangang intayin pa na malaki na, kung kailang maligalig na, no? At hindi na masawatan ng magulang, tsaka bibinyagan. Kaya doon sa binyagan, kahirap magbinyag ng mga bata ay atungal ng atungal. Na atungal na yung bata, nagchichikahan pa yung mga ninong at ninang, ay di karibok, hindi magkaintindihan. Nawawala yung solemnidad ng pagdiriwang.
Bata pa lamang ay kinakailangan na nating binyagan sapagkat sa sakramento ng binyag, ibinabalik ang biyaya na nagpapabanal na nawala sa atin dahil sa kasalanang mana. Ang tanong, iintayin mo pa ba na lumaki ang batang ito bago siya makatanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos? Ang sagot, hindi. Kaya nga sa ating simbahan, sanggol pa lang ay atin ang binibinyagan. Hindi na natin iniintay na lumaki ang batang ito. Ang tanong, at ito yung pangalawang bagay, ay sabi ay, bakit tayo nagbibinyag ng sanggol ay hindi pa naman naiintindihan ng batang iyan kung ano ang binyag at hindi niya alam na siya pala'y bininyagan. Tama po yun. Alam nyo gaho kung kailan kayo bininyagan. Kapag kayo biglang tinanong, kailan ho kayo bininyagan? Alam nyo po ba kung kailan kayo bininyagan? Naku, kailan nga ga? Kung naalam tanda ko, hindi ko ho tanda. O, palibasa ho, Father, ako'y baby pa ng bininyagan, hindi ko alam. Ang birthday, alam. No? Lagi nating natatandaan yung birthday. Pero, yung date ng binyag, kung kailan tayo bininyagan, ay palaging nakakaligtaan. Ako'y pinanganak, April 21, 1974. Ako'y bininyagan, May 19, 1974. Halos isang buwan, pagkatapos akong ipinanganak, ako'y bininyagan na agad. At nung ako'y bata pa, mag-a-apply ako ng Morelos Boys, Morelos Boys, Morelos Altar Knights and Marilettes, yan ang tawag. Doon sa Padre Garcia, mga tawag sa amin, mga Morelos Boys. Nung ako'y nag-a-apply na Morelos Boys, requirement yun yung binyag. Kaya doon ko nalaman at tinandaan ko na ako pala'y bininyagan ng May 19. Mahalaga yung May 19 para sa aking magulang sapagkat yun ay kanilang wedding anniversary. Kaya isinabay doon sa anniversary ang aking binyag. Totoo po yun. Hindi alam nung bata na bibinyagan, na siya'y bibinyagan, ni hindi niya nauunawaan kung ano sakramento ng binyag. Doon papasok ang papel na ginagampanan ng mga magulang at ng mga ninong at ninang upang sa paglaki ng batang ito, sa inyong paggabay, tuturuan siya ng pananampalatayang Katoliko. Yun ang obligasyon ng mga magulang, ng mga ninong at ninang. Pangatlong bagay, Reverend, sarap kasi, laging tatlong bagay lang Ako, dadamihan ko ngayong umagang ito Kaya nga controversial sabi ko ang sakramento ng binyag, sapagkat sa ating pagbibinyag ngayon, pinauso ng mga magulang, hindi po ng simbahan ng mga magulang, pinauso ninyo na sandamakmak ang ninong at ninang. Ginagawa ninyong hanap buhay ang pagpapabinyag. Ang sakit pakinggan nun ay totoo naman Ako ang inaakusahan na nininegosyo ko daw. Paano ko ninegosyohin? Ay ang aking patakaran, isang pares lang ang ninong at ninang. Isang ninong, isang ninang. At ang sabi, bakit daw napaka-stricto ko? Talaga, bakit? Sapagkat sa baptismal certificate, isang pares lang ng ninong at ninang na pangalan ang nakasulat. Sa aking baptismal certificate, dalawang pangalan lang ng ninong at ninang ang nakasulat Tigisa, ang aking ninang, ay yung nag-iisang kapatid ng aking tatay, ang aking ninang Liena.
Isa ko kasi ang kapatid na babae ng aking tatay. O siya ang aking ninang. Doon ho nakatira ngayon sa amin, sa Batangas, sa Pulot Aplaya. Ang ninang ko, palibasa ay aking ninang, may araw-araw din ho, nagsisimba dito online. Ang aking ninong, yung kapatid ng aking inay, na noong panahon ko ay pinanganak ay seaman, kaya kinuha ng aking inay, na ninong ko, ang tawag ko sa kanya, si Papa Rami. Buti yun na nakuhang ninong ng aking inay. Seaman, kapitan ng barko. O di, tiba-tiba din ako. Ayos din. Kaya kailangan ng magulang, marunong pumili ng ninong at ninang. Tamo ng aking inay. Hindi nagkamali sa pagpili ng ninong at ninang. Pero, isang pares laang. At yun lang naman ang nakasulat sa baptismal certificate. Kaya nga nung ako'y naging parish priest dito, inistriktuhan ko at sinasabi ko na isang ninong at ninang lamang. Isang pares lang. Sapagkat, yun lang naman ang nakasulat sa baptismal certificate. Kung madami, paano yung iba? Sabi ko doon sa mga kinukuha ninong at ninang, huwag kayong pumayag. Bakit? Ninong-ninungan at saka ninang-ninangan laang kayo. Kayo ay gusto laang na pakimkim. Pakimkim. Pag kayo kinuha ang ninong at ninang, sabi ko doon sa mga ninong at ninang, pag kayo kinukuha ninong at ninang, tanong nyo muna, ako ga ang isusulat sa baptismal certificate? Kung ikaw, may umatan ka ng binyag. Kung hindi naman ikaw, wag na. Pampasikip ka laang. Doon sa binyagan. Sapagkat ang ninong at ninang ay isang pares lang. Hindi ho ako ang nagninegosyo dito. Alamin natin kung sino ang nagninegosyo. Masakit pakinggan, di ka? Pero yun ang totoo. At dapat, sundin natin ang patakaran ng simbahan. Ako, stricto ako. Sinasabi ko sa inyo. Ganon din sa kasal. Pero siyempre, ibang bagay naman yung kasal. Doon tayo sa binyag. Lagpasan natin si Reverend. Ika-apat na bagay. Pang-apat. Yung binyag, meron ng mga requirements. Yung marriage contract ng magulang, ang magulang dapat ay binyagan, ang mga magnininong at ninang dapat ay may kumpil, at higit sa lahat, attend ng seminar. Meron ng preparation ng pagpapabinyag doon sa mga magulang, mga ninong at ninang. Yun po yung kinakailangan nating tukdin. Hindi yung ikay dadabang-dabang, napupunta ka dito, magnininong at ninang ka, hindi mo naman pala naiintindihan. Dahil hindi mo pinapraktis ang pananampalatayang Katoliko. At kung kayo'y mga Katoliko, ang inyong anak ay bibinyagan sa simbahang Katolika, abay ang kuhanin ninyong ninong at ninang ay yun ding mga Katoliko. Sapagkat ang tungkulin at obligasyon ng ninong at ninang ay gabayan ang batang ito sa kanyang paglaki na nauunawaan kung ano ang ating pananampalataya. Ay ang kinuha mong ninong at ninang ay iba ang reliyon. Anong ituturo sa batang iyan? Ay bakit mo pa pinabinyagan sa simbahang Katolika? Kung yun pala naman, ang pangarap mo, ang batang ito ay maging pastor ng ibang sekta. Kaya nga, pinapaunawa ko po ngayon ang kahalagahan ng binyag. Panghuli, kailan na gayon? Kalima. Okay. Huli na. Okay. Panghuli. Ang sakramento ng binyag, ang nagtatag ay si Kristo. Hindi ang pari, hindi ang simbahan. Sinusunod lamang natin ang aral ni Juan Bautista. Siya ay nagbinyag sa tubig bilang tanda ng paglilinis sa Ilog Jordan. Nakapunta po ako doon sa Ilog Jordan. Magkaibang site, parehas, pinuntahan, tiningnan.
yung pinagbinyagan kay Jesus sa Ilog Jordan, kung saan nagbibinyag si Juan Bautista at kung saan bininyagan si Jesus. Ang binyag ay hindi lamang paglilinis, kundi sinabi ni Juan Bautista na si Jesus ang tunay na magbibinyag sa apoy at sa Espiritu Santo. Kaya nga po sa sakramento ng binyag, binubuhusan ng tubig, tanda ng paghuhugas at paglilinis ng mga kasalanan, at pinapahidan ng banal na langis ang bata sa ulo bilang tanda at pagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa sakramento ng binyag. Kaya't napakahalaga po ng sakramento ng binyag. Ito po'y dapat ay ating sineseryoso at pinapahalagahan. Kaya nga't wag na ninyong intayin ng inyong mga anak ay kung kailang malaki na tsaka papabibinyagan. Pabinyagan agad. At kaugnay po ng pagbubuhos ng tubig, hindi na po pinapayagan. Ulitin ko lamang ha. Hindi na po pinapayagan yung ginagawa sa mga barangay, sa mga bukid na batay binubuhusan. Bawal na bawal po yun. Wag nyo na po yun gagawin. Ano? Ang bata ay kinakailangan pong mabinyagan agad. Ang minister ng sakramento ng binyag ay walang iba kundi ang pari o kaya ang diakono. No? Ginagawa lamang po yung emergency baptism kung ang bata ay nasa bingit ng kamatayan. Pero kung hindi, dadalhin dito sa simbahan at pabinyagan po agad. Ang sakramento ng binyag ang nagbabalik sa atin ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos at nagbubukas ng pintuan ng langit upang tayo bilang mga anak ng Diyos ay binibigyan ng karapatan na makapasok sa bahay ng ating Ama na nasa langit. Tulad ni San Juan, manalangin tayo na maging tapat sa ating bokasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Ang ating pundasal, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipaabot maging sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating binyag, naway isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway makinig sa espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay at mga dukha, naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng bunga ng biyayang dulot ng kanilang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, naunawaan namin na kami ay tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi sa mapanligtas na gawain ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay
mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magdingning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, na lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan.
Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wake at the sign, glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beam of thy holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.